So, anong ginagawa mo? Nag-iigib ng tubig. Ayan. So, eto guys, ayun. So, ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel, Facebook page. Ayan. So, ngayong araw na to guys, nandito tayo. Babuyan ni Juan. So, after ilang buwan guys, ngayon is anong month na ba ngayon? September 1 na, ano? Ayan. So, empty yung babuyan natin guys. Silipin lang natin. So, eto na nga guys, pasok muna tayo. Ayan. So, February guys, stop muna tayo kasi downtrend yung pricing ng baboy. Tapos eto nga September 1 actually ngayon guys, dumadalaw tayo dito sa babuyan kasi site visit tayo kung okay na ba guys na bumalik na ulit tayo sa pagbababuyan. Ayan, sa kabila yung presyo na mababa pa rin. Hindi natin alam guys kung anong mangyayari sa presyuhan ng baboy kasi talaga ngayon guys, kung titingnan natin guys yung current market price, ikalawa o nangunguna sa pinakamababang probinsya pagdating guys sa live weight ng baboy. Etong Camarines Sur, actually 120, 125, Diyos ko, nakakatakot. So, eto guys, maganda naman yung naidulot sa atin itong negosyo ng pagbababuyan guys. Marami tayong mga natutunan. Ito kasama natin siya. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ayun. So, dito siya nakatira guys sa kabila. Kasama natin yung kapatid niya. Ayan, mga apo ni na Manay at saka ni na Manoy. So, eto guys, nagsa-site visit tayo kasi sinecheck natin kung ano pong pa yung pwedeng i-kumpone. Pero talagang pinag-iisipan natin guys ng gusto dahil talagang hindi biro guys. Kung mag-aalaga na naman tayo guys ng 10 baboy. Shoutout dun sa mga katropa natin na nagninegosyo ng mga baboyan. So, talagang ang pagbababoyan ngayon guys, talagang pakapala ng bulsa at syempre patigasan guys ng dibdib, ayun, astigan ng labanan kasi hindi biro guys na sumugal ka ng hindi basta-basta guys 12,000 to 13,000 hanggang 15,000 maximum para sa isang baboy o ipagpalagay na natin 13, 12 mil sa isang baboy kung bibilhin mo pa yan guys at pakakainin mo ng purong feeds para mapalaki mo guys ng ipagpalagay na natin 90 o 100 kilos. Hindi biro yung ganon. Siyempre, kasama na dyan guys yung mga bayad-bayad mo sa tao at siyempre, yung mga vitamins, bakuna ng mga alagang baboy, electric, kuryente, tubig, ilaw. So, pinag-iisipan ko guys, practical ba na pumasok na sa negosyo ng pagbababoyan ngayon, lalong-lalo na alam naman natin na mababa pa rin yung pricing ng baboy at tataas pa ba itong pricing ng baboy pagdating guys ng ipagpalagay na natin kung mag-aalaga tayo ngayon. So December natin mabibenta o kaya early January. So kung December, magkano kayang aabutin? Dapat guys kung December, kung 120, 125 ngayon, December ewan ko kung umabot ng 150, 160 ang labanan yan o 180. Maswerte tayo guys kapag nag 180 o 190. Kasi yung isang araw lang guys, may kausap ako na mapagkukunan nga natin guys ng baboy. Baka ngayong end of this month is pwede na natin mailagay. Pero pinakikiramdaman ko pa rin yung market dito guys sa Bicol. Hindi pa rin ako guys ganun ka-confident na tataas nga yung price. Kasi birin mo 6 months tayong nag-wait para tingnan yung presyohan guys ng baboy kung okay na ba na bumalik na. Pero nakita naman natin instead na umakyat pataas, lalong sumadsad, lalong bumagsak. At ito na nga guys, talagang ito nga yung month na pinakasadsad talaga guys yung presyo ng baboy na talagang ang dami nating mga katropa na nakakaawa sa pag-aalaga nga nila. So ito guys, may pinakamarami nating alagang baboy dito. Yung kasagsagan natin guys is umabot nga ng
40 plus, halos 45 heads yung naalagaan natin dito. Kasama na guys yung mga inahin natin. Pero sa ngayon guys talagang zero alaga muna talaga tayo guys dahil talagang hindi kayang mag-profit sa negosyo ng pagbababoyan. Pero mahal natin guys yung industriya na to at talagang gusto natin guys na makabalik. Gusto natin magsimula ulit at bumalik ulit. So ang problema lang guys is yung confidence factor, hindi pa natin guys maramdaman sa ngayon. Ang hirap guys ipaliwanag dun sa mga baguhan na hindi pa nakakapag-alaga ng baboy at dun sa mga nag-aalaga naman ng baboy. So i-continue nyo lang yan kung confident kayo at nababawi nyo naman guys yung gastos ninyo. Namimiss ko lang guys yung mga alagang baboy, yung tunog nila, yung pakakainin mo sila. At kapag nakita mo guys na medyo maganda na guys yung katawan nila, ay talagang ma-i-inspire ka at lalo kang gaganahan guys sa pag-aalaga ng baboy. So doon sa mga katropa natin na nagtatanong, right time na ba na pumasok sa negosyo ng pagbabuyan ngayon? So last month lang guys na kausap natin si Doc Teng ng Bidabit. Ayan, so isa sa pinakakilalang magbababoy dito sa Pilipinas. Pero sabi na, ang dapat na gawin ng mga magbababoy is kung talagang ganito kababa yung pricing, hindi rin nila guys masabi kung tataas ba yung presyuhan guys ng baboy. Ang tanging talagang nakuha lang natin na maganda-gandang information is kung talagang hindi pa kaya na maitaas yung presyo guys ng baboy is mag-downsizing, wag magsara, wag mag full blast na empty na katulad nitong ginawa ko. Doon sa sinabi niya guys, doon sa mga ibang mga magbababoy na nagbabala kung titigil na ba kayo. So downsizing lang kayo guys. Kasi nga alam naman natin guys sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon, napakarami nating mga katropa yung nadala ayaw nang mag-alaga, stop na muna. So sa atin totally stop talaga yung ginawa natin dahil yung panahon guys ng February talagang nakita natin guys na end ng February yun guys, talagang downtrend na guys yung presyo ng baboy. At eto nga guys, hanggang ngayon September na, 'di ba? September 1. Eto pa rin yung kasagsagan guys ng pricing na mababa. Hoping tayo guys na tumaas. Base dun sa napag-usapan namin dun sa Bicol Agri Summit is yung mga na-interview ko, sabi nila mag-downsizing lang kayo para at least syempre marami ang cycle ng baboy, sabi nila is kailangan maka 5 years ka sa industry para talagang full benefits ka, full factor benefits ka sa pwedeng maging profit sa baboy. Doon guys, kapag binawasan mo guys yung hindi mo kayang magpakain sa taas ng presyo ng baboy, hindi ka naman makakuha guys ng resulta na magpa-profit ka. So downsizing guys yung gawin mo. So konti lang yung alagaan mo para in times na dumating yung time na mataas na naman ang presyo ng baboy, madali ka guys makakabalik. Pero sa atin guys, ang bagong strategy natin is instead na may sarili tayo guys inahin, is puro partner na lang muna tayo. Ayan, kaya since yung strategy natin na partner is hindi rin tayo maka-benefit, kaya talagang ang hirap pa rin bumalik guys. So doon naman sa mga nag-aalaga ng mga inahing baboy, so mas okay sa inyo kasi may leverage kayo guys na kahit na medyo mababa guys yung presyuhan is okay pa rin, kaya nyo pa rin bumawi kasi nanggaling na sa piggery ninyo yung mga piglets. Instead na magbabayad pa kayo ng 3,500 o 4,000, 5,000, hindi na kasi galing na yan sa babuyan ninyo. Kumbaga yung kita ninyo is talagang kaya nyo ng at least maipasok kahit papano, kahit konti. So dun sa mga katropa natin na tuloy-tuloy pa rin sa negosyo ng pagbaboyan, so sa akin guys, good luck. At saka wish ko na lalo pang umasenso, umunlad ang inyong negosyo. So abangan nyo mga katropa, may bago tayong business na binuksan dyan sa bayan ng Goa. Simple lang itong business na to, pero profitable naman siya guys. At saka nakikita natin yung yung benefits hindi lang sa sarili natin kundi sa ibang tao na natutulungan natin. So ikukwento yan sa inyo sa mga susunod natin na vlog guys. Ayan, nakapagsimula na tayo actually halos more than 1 week nang nag-run yung business, tapos nakapagbigay na rin tayo guys ng tulong sa mga katropa natin at i-share natin, i-discuss natin yan sa inyo kung paano ba gumagalaw at gumagana yung negosyo na yan na
nagbe-benefit ka bilang ikaw, bilang sa sarili mo, at the same time nakakatulong ka dun sa mga ibang tao na walang trabaho, lalong-lalo na yung medyo nasa laylayan, nasa baba. Ayun. So, abangan nyo po yan guys dito pa rin sa Kabady Moco YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at syempre sama-sama tayong umasenso. Hanggang sa muli mga tropa, maraming salamat at paalam.